Laglag na nga po ang LA Lakers mga idol, kaya para sa mga Laker fans ay looking forward na nga tayo sa 2026 NBA Draft. Gawa nung hawak po ng LA ang 25th overall pick ng draft. Hindi ito kataasang pwesto, no, pero marami pa rin namang quality prospects ang pwedeng makuha ng LA kahit kalagitnaan na ito ng draft. And may mga solid na kinuha rin ng Lakers sa ganitong range dati, no. Kung matatandaan ninyo, kinuha nila si Kyle Kuzma bilang 27th overall pick ng 2017 draft. Tapos kapareha sa draft ay kinuha rin nila si Josh Hart bilang 30th overall. At ngayon, mga quality players na sila, hindi man mga star pero solid ang production. So titignan natin ang sa tingin kong bagay sa LA na incoming rookies ng draft ngayong taon. Sinabi nga natin na sa tingin ko kasi this is my opinion lang naman. Take this with a grain of salt. Unahin na natin si Tunde Yesufu ng Baylor University. Siya isang guard. More like wing player na rin idol na may height na 6'5 at bigat naman na 220 pounds. Beninese player din po ito at yan din po ang kalahating nationality ni Lakers forward Rui Hachimura. Yes po, hindi po Japanese-American si Rui kundi Japanese-Beninese. Though syempre mukhang yung Japanese culture ang mas niyakap talaga ni Rui. So going back, para sa freshman season ni Yesufu, nag-average siya ng 17.8 points, 5.9 rebounds, and 1.6 assists per game. Kung scoring po ang harap ng LA, lalo na kung feel nila ay aalisan sila ni Austin Reeves sa free agency, pwede na lang kunin itong si Yesufu. Ang kagustuhan ko rito ay solid ang pull-up game niya na magagamit talaga niya sa next level. Sobrang athletic din at magiging maganda ang pagtatambal nila ni Ado Hero kung sakali. If gusto ng Lakers sa palibutan si Luka ng mga long athletic guards and wings, pwedeng option talaga si Yesufu. Bata pa lang din to, 20 years old pa lang, so marami pa siyang time para mag-develop din. That's why ito rin yung dahilan kung bakit maybe hindi siya bagay sa Lakers, kasi baka ang hanap nila ay yung mas matanda at mas NBA ready na talaga ang laro. Pero if kinuha nga ng LA to sa 25th overall pick, matutuwa na rin ako. Manood ng live na laro sa basketball sa 1x Sports, gamitin ang ating code na JONASPB. Scan nyo lang po ang ating QR code. Next po natin ay itong si Jaden Quintans, isang 6'9 or 6'10 big man na may bigat na 225 pounds galing Kentucky University, pero nag-attend din siya sa Arizona State University noong freshman year niya. Para sa akin, solid na choice din to ng Lakers kung sakali man available pa siya sa 25th pick. Medyo mataas kasi ang placing niya sa mock draft at mukhang makukuha na siya as early as 17th pick. So kung mag-slide man siya sa mismong araw ng draft, pwede nang kunin to ng LA. Kita naman sa laro niya, malapad ang pangangatawan, athletic din at solid ang depensa. Pwede niyang magampanan ang Daniel Gafford role na kasama si Luka nung nasa Dallas pa siya. Tamang salo lang ng mga drop pass o alley-oop sabay aangkor sa depensa. Ang problema lang kay Quintans ay galing siya sa isang torn ACL injury, kaya 4 games lang siyang naglaro para sa Kentucky. Kahit na nung time na ito ay magaling na yung injury niya. Namagaraw kasi yung tuhod, kaya hindi na niya pinilit pa na ilaro to. Pero nag-participate naman na siya sa draft combine, so mukhang ox na rin ang kanyang injury. So if gusto ng Lakers ng mala Daniel Gafford pero medyo mas maliit lang, feel ko ox na option po itong si Jaden Quintans. Sunod natin ay si Henry Veser mula sa North Carolina University. Big man din to at may height na 7 flat, then bigat na 200 pounds. Itong si Veser po mga idol, yung matunog na player na pwedeng kunin talaga ng LA, dahil kahit na for a big man mukha pong mapayat itong si Veser, sobrang skilled at high motor naman siya. Sa mga nabanggit natin, which is tatlo pa lang naman, no, itong si Veser po yung sa tingin kong may pinakakompletong offensive game. Tumitira sa labas, may post-up, above average ang athleticism, at may passing din siya. Eurobig kasi siya, galing Estonia at kinuha pa ng Real Madrid Academy na parang si Luka. So alam mo na maganda talaga ang basketball foundation nito ni Veser, gawa nung pareha sila ng pinanggalingan ni Luka rin. Para sa North Carolina, nag-average to ng 17 points, 8.7 rebounds, 2.1 assists, and 1.2 blocks per game. Para sa Tar Heels, elite din ang shooting splits nito, shooting 60.8% from the field at 42.6% naman mula sa tres. Kaya kung kailangan ng Lakers isang complete offensive big, si Veser po ang pwede nilang kunin. Kaya hindi na rin katakataka na kalat sa social media ang pangalan nito na dinidikit sa Lakers din. Para sa akin, nakikitaan ko siya ng mala J-half na laruan. Then ang isa pang nating trip ay si Morez Johnson mula sa champion ngayong taon na Michigan Wolverines. May height siya na 6'9 at bigat na 255 pounds. Sa kanyang championship season nitong nakaraan sa Michigan, nag-average siya ng 13.1 points, 7.3 rebounds, 1.2 assists, and 1.1 blocks per game. Medyo mataas din po ang placing nito sa mga mock drafts idol, so kung available pa siya sa draft, ay magandang option na rin talaga. Masasabi ko na love threat naman din tong si Johnson, though medyo undersized siya bilang isang big man. So tama nga po na Isaiah Stewart ang comparison sa kanya.
someone na hindi star player pero sobrang magagamit mo yung pagiging maton niya. Plus may post-up game din siya at shooting. And yun nga, hindi naman din kailangan ng Lakers ng star player. Ang kailangan nila ay someone na mako-complement si Luka, lalong-lalo na sa depensa, at isa po itong si Johnson dyan. Siya yung someone na kaya kagad makipagbungguan sa ilalim kahit rookie pa lang siya. At mukhang ang role niya sa pro level ay maging isang ultimate glue guy. Well, yan na muna yung mga choices natin, idol. Para sa akin, kung sino man yung mapili nila sa mga ito ay hindi na rin talaga masama. May kanya-kanya silang skills na for sure magiging useful sa Lakers, and nakabase na lang din yan sa preference ni Rob Pelinka once matawag na sila sa kanilang decision. And syempre, sa availability rin ng players na nabanggit natin. Syempre, pwede namang wala sa apat na ito ang makuha ng LA, mga idol, kasi hindi naman natin alam kung ano mismo ang mangyayari sa mismong araw ng draft. Pero yun nga, goods na ako as a Lakers fan kung isa man sa mga ito ang mapili nila, pero marami pa namang ibang choices din. Kaya ano po ang masasabi nyo sa mga ito, idol? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang, idol, ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB, and as always, hanggang sa muli.